O sa inyong lahat. Marahil siguro ay lahat tayo mayroon ng karanasan na tayo ay, I would say, nag-alaga ng mga pinsan na mas maliit pa sa atin. Nung ako po ay high school, meron akong mga maliliit na mga pinsan na nagkaroon ako ng pagkakataon para maalagaan sila habang sila ay lumalaki. At ito ang naging dahilan para maging close kami hanggang ngayon. Pero bago nangyari ang ganon, maiintindihan nyo rin kapag, lahat naman kayo, lalo yung mga nanay na nandito, mga parents, kapag nag-aalaga tayo ng ating mga maliliit na mga bata, darating yung pagkakataon na maiinis tayo. Lalo na ako na pinsan ko lang, makulit, at lumalaban sa akin. So ang nakakahiyamang sabihin, pero minsan ang ginagawa ko, binabatukan ko. Pag hindi nakikita ng nanay, o di kaya ay binabalibag ko sa higaan nila at yung hinahampas ng unan hanggang sa umiyak. Minsan nakita ako ng nanay niya, yung tita ko. Nung nakita niyang pinapalo ko ang aking pinsan, hindi niya ako pinagalitan. May mga pagkakataon na pinapagalitan niya ako. Pero siguro, nakikita din niya na frustrated ako dahil pinapaalagaan sa akin na wala naman akong kaalam-alam. Makulit, kung ano na lang ang ginagawa. Sabi ng tita ko, dapat ang itatama mo, hindi ang kaniyang pagkatao, kundi ang kaniyang ginagawa. Matandaan ko yun dahil sabi niya, maiintindihan mo kasi bata yan. Walang muwang sa mundo. Malikot, oo. Kung ano-ano lang ang nakukuha, kung ano ang maisip, gagawin niya. Pero, sabi niya, ang itatama mo, hindi ang kanyang pagkatao dahil sa ngayon, hindi pa niya maiintindihan ang galit mo sa kanya o kung babatukan mo man siya. Pero sabi niya, kapag may nakita kang mali, halimbawa, may kinuha, may dinampot na hindi dapat, paluin ang kamay. Para malaman niya na mali ang kanyang ginawa. So ang itatama, hindi ang pagkatao, hindi ang katauhan niya, kundi ang ginagawa niya. Ang gawain, hindi ang pagkatao ng bata. Na hanggang ngayon ay tumatak pa rin sa akin. At usually, yun ang sinasabi ko sa mga magulang kapag nakikita ko na may ginagawa sila sa kanilang mga anak. Minsan sinasabihan ko sila, sana ang ituro natin sa kanila kung ano ang tama. At sa ating pagtuturo sa kanilang ng tama, titingnan natin ano ba ang kanilang maling ginagawa. Hindi natin huhusgahan ang kanilang pagkatao. Ang itatama natin ang mali nilang ginagawa. Ganon din po ang ginawa ni Jesus. Kung nakinig tayo sa Ebanghelyo ngayon, 3 aba ang ating narinig. 7 ito lahat, 7. Sa susunod na mga araw, maririnig nyo ang 4 pa. Sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin ang 3 aba na sinabi ni Jesus ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo. At ang pagsasabi nito ni Jesus sa mga Pariseo at sa mga Eskriba na usually, yun ang lagi niyang pinatutungkulan. Pero pansinin natin, at sana maintindihan natin na hindi masama ang pagiging eskriba, hindi masama ang pagiging pariseo noong panahon ni Jesus. Hindi masama. Sila nga ang tinitingala bilang mga leader ng sinagoga. Merong mga eskriba na maayos naman ang pamumuhay. May mga eskriba na tapat naman sa Diyos. Yun nga lang, karamihan sa kanila, kinakalaban si Jesus. Pero ang nais ni Jesus na itama sa kanila, ang galit niya hindi patungkol sa kanilang pagkatao. Hindi dahil eskriba sila, hindi dahil pariseo sila, kundi ang kanilang ginagawa. Kaya nga, pinoint out ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, ang 3 gawain nila na ayaw niya sa kanila, na hindi dapat tutularan ng mga Hudyo at ng kanyang mga alagad. At ano ang mga gawain na ito? Ang kanilang paghihikayat sa isang hentil
na maging Hudyo, at ito kapag ito ay naging Hudyo na, ginagawa pa nilang mas masahol pa sa kanila. Ang kanilang pagtingin, mababang pagtingin sa mga babaeng balo, pag-take advantage nila sa mga babaeng balo, at iba pang mga gawain ng mga Pariseyo at ng mga Eskriba. Para kay Jesus, ang pagkatao, there is always that innate goodness in a person. At para kay Jesus, ang isang tao, gaano man ito kasama, may pag-asa pa itong maging mabuti. May pag-asa pa itong maging mabuti at maging mabait. Kung itatama lamang natin ang kanilang pagkakamali. Kung ang ipo-point out lamang natin ang kanilang mali. At hindi natin huhusgahan ang kanilang pagkatao. Siguro, isang magandang paalala sa atin na pwede rin nating pagnilayan sa ngayon. Sa ating kasing buhay, Kristiyano, o sa ating mismong pamayanan, sa ating sariling mga pamilya, meron na tayong mga na-point out na mga tao na, itong si ganito, magnanakaw ito. Itong pamilyang ito, ganito ang buhay nila. Itong kamag-anak ko, ito na talaga ang pagkatao niya. Magandang paalala sa atin na sana, oo, nakikita natin ang mali. Pero ang itatama natin, ang maling ginagawa, hindi sisirain ang pagkatao ng taong iyon na masama ang ginagawa. We always condemn the action and not the person.